niya, wag na po kayong maganyan kasi alam niyo yung responsibilidad niyo. Kung umpisa pa lang pinaliwanag niyo, naintindihan po namin kayo. Kasalukuyang nasasangkot sa kontrobersya ang toy collector at dating dancer na si Yexel Sebastian, at ang asawa nitong si Mikey Agustin dahil sa di umano'y investment scam nito na umabot ng 200 million pesos. Si Yexel Sebastian ay isa sa kilalang YouTube content creator sa bansa. Nakilala rin siya sa toy community, dahil sa mga mamahalin at kakaibang laruan na pagmamay-ari niya. Naglabasan ang kabi-kabilang reklamo sa dalawa, na pawang mga subscribers at followers pa naman nila. Ngayong naidulog na sa programa ni Raffy Tulfo ang naturang reklamo, inaasahang aaksyonan na ito, at ang unang gagawin umano ng programa, ay ang pag-iimbestiga sa nabanggit na opisina ni Yexel, na pinaglalagakan umano ng limpak-limpak na pera, na umano'y na-invest sa kanila. Isang investor na nagngangalang Amal Rosaroso, ang lumapit umano sa programa ni Senador Raffy Tulfo, upang humingi ng tulong ukol sa perang na-scam sa kanya ng mag-partner. Bakit papasa na, ay, biktima din kami, ganyan naman yung drama ng mga investor din kami, usong-uso na yung ganyan, bakit nyo kami tinaguan? Ang daming tao bumiyahe sa pandi, hinahanap kayo, tinataguan nyo. Kwento ni Amal, 1 milyon raw ang minimum amount sa investment na sinasabi ni Yexel, ngunit 2 milyon ang kanyang ibinigay sa pag-aakalang kikita, at maibabalik ang pera sa kanya. Sabi nila, 1 million pesos yung minimum para makapag-invest, dahil may 5% na interest. In-ask ko po sila kung may contract. Sabi nila, meron naman po, pagbabahagi ni Amal. Pagpapatuloy niya, nag-send po ako ng pera through bank ni Miss Mikey. Late na po nila ipinadala yung kontrata, contract of loan po. Ang sabi niya, may kontrata po, pero hindi nila sinabi na contract of loan. Ang ibinigay po nila, naka-notarized na yung papel. Dito ay tinanong niya raw ang partner ni Yexel, kung bakit contract of loan ang kanyang natanggap. Sinabi raw nito na pare-parehas lang sila ng natanggap, at iisa lang daw ang investment at contract of loan. Kami pong mga first-timer na nag-invest, akala po namin ganoon. Yun ang mali namin. Dapat pala, nagtanong muna kami, pero kasi naniwala kami agad. Tinawagan naman ni Senador Raffy si Yexel, at sinabi nitong investor lang rin sila ng partner na si Mikey. In-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga, kami ni Mikey, ay investor din po kami talaga. Kumbaga, nagandahan din po kami sa platform, kaya po nag-post kami sa social media namin na kung sino ang mag-invest din po sila, saad ni Yexel. Dugtong pa niya, ito po kasing investment na to, ay ipinasok sa casino junket operations. In-explain ko po sa mga tao, na hindi po ako ang may-ari nito. Yan po ay pag-aari ni Hector Pantoliana. Siya po yung signatory. HP Horizon po yung junket name niya before. Giit pa ni Yexel, nagpa-picture lang raw sila sa napakaraming pera, pero hindi naman daw nila ito pagmamay-ari. Agad naman itong kinontra ni Amal, at sinabing pinagtataguan na raw sila ng mag-partner, at hindi na sinasagot ang kanilang mga tawag. Bukod pa rito ay nakablock na rin sila sa social media accounts ni Yexel at Mikey. Sinabi rin nitong hindi nila kilala ang sinasabing Hector Pantoliana, na sinasabi ng toy collector na si Yexel. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI, na nakaalis na ng bansa ang sikat na vlogger at influencer na si Yexel Sebastian, kasama ng kanyang karelasyong si Mikey Agustin papuntang Japan. Pumunta ang dalawa sa Japan noong Lunes, October 9, sa gitna ng maraming reklamong nag-uugnay sa 200 million pesos investment scam. Ayon pa sa ahensya, malayang nakalabas ng Pilipinas ang mga akusado, dahil wala pa namang kasong isinasampa laban sa kanila, sa kabila ng kasalukuyang kinasasangkotang isyu ng pang-i-scam. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook account, nagbigay ng pahayag si Yexel Sebastian, tungkol sa sinasabing di umano'y involved sila ng kanyang live-in partner na si Mikey Agustin, sa investment scam ng isang kumpanya. Pinaninindigan niya na ang casino junket, kung saan ay kumukolekta sila ng pera na ini-invest dito, ay legit.
At para ipagtanggol ang kanilang sarili, nag-post si Yexel sa kanyang FB account. Siguro panahon na para ipagtanggol ko ang sarili ko, at buo kong pamilya. Ayaw ko sana magsalita dahil kahit magmukha kaming masama, at basura sa buong Pilipinas, ay tatanggapin ko may ayos lang ng malumanay at tahimik, pero kabaligtaran ang nangyari, naging sobrang ingay na. Pati kaligtasan namin ay nalagay na sa alanganin. Masakit makita ang buong pamilya mo na umiiyak, para sa kaligtasan namin ni Mikey and Zeph, kaya palagay ko ito na ang tamang panahon. Ang Zeph na tinutukoy ni Yexel ay ang anak nila ni Mikey. Ipinost pa ni Yexel ang isang video na kuha noong April ng nakaraang taon, kung saan ay dumalo sila sa ribbon cutting event ng Casino Junket sa Clark, Pampanga, na pinangunahan ni Pantoliana. After ribbon cutting, nagkaroon ng malaking event kung saan pinasalamatan ni Boss HP, aka Hector Pantoliana, lahat ng matataas na tao sa casino, at iba pang casino branches. Legit ang junket, legit lahat ang tao, at legit ang operation. Hindi yan mapepeke ng kahit sino, dahil hindi ka magkaka-branch sa isang casino na legal, para magka-junket kung illegal ito, aniya pa. Sa ngayon ay nasa Japan ang mag-partner at hindi maliwanag kung bakit sila nandoon. Yan ang pagkakaalam namin lahat, ayon sa nakita ng mga mata namin noon panahon na yon. Maraming saksi niyan, at maraming tao ang nakita ako dyan at si Mikey. Isa lang kami sa participants noon gabi na yan, at alam ng lahat ng tao yan, noon gabi na yon. May hashtag pa itong, #Yexel ang katotohanan. Sa kabilang banda, mababasa naman sa comment section ng post, na sa haba ng paliwanag daw ni Yexel, ang hinahanap naman daw sa kanya ng nagrereklamong investors, ay kung nasaan na ang kita o share nila. Nilinaw ng Bureau of Immigration na wala umanong departure order at derogatory record ang dalawa, kaya malaya silang nakaalis ng bansa. Maaari naman daw maglabas ng lookout bulletin ang National Bureau of Investigation o NBI, sa dalawa kung sakaling may complaint o maghahaing reklamo sa prosecutor's office, kontra sa kanila. Samantala, wala pang tugon, reaksyon, o pahayag sina Yexel at Mikey tungkol dito. Komento ng iba, so mababalik pa ba sa mga tao ang pera nila or TY na? Yun naman po kasi ang tanong. Maglabas ka po ng video about paano maibalik ASAP, para di ka po matatak na scammer. Defend your name. Also to protect everyone, comment ng isang netizen. Sabihin na natin legal yung pinasok nyo, pero ang punto dito, ay kung nasan na yung pera ng mga tao na nagtiwala sa inyo. Yan ang depensahan mo, comment pa ng isa. May mga nagsabi pa nga, na pa-victim raw agad si Yexel, imbes na sagutin ang hinaing ng mga nagrereklamo. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.